Bayang umawit ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari. Bayang umawit ng papuri. Simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Mga rin. kapatid, isang napagandang pamamaraan na ang ibinahagi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pagsusugo sa kanyang mga alagad. Sinugo niya silang dala-dalawa. Binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu upang makapagpagaling sa kanilang kapwa-tao. Napakagandang pamamaraan. Hindi kanya hahayaang mapag-isa. Kailangang may katuwang ka, may kaagapay ka, may kasama ka sa paglalakbay. Mga kapatid, yan din po ang tampok sa atin ngayon sa banal na misang ito. Sa takbo ng buhay ng tao, sa ating pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo, sa ating pagdulog at pagtugon sa kanyang paanyayang isugo niya tayo, hindi ka nag-iisa. Kaya naman mga kapatid, tayo ngayon ay sama-samang dumulog sa pagdiriwang na ito. Ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Damhin natin ang pagpapala hindi lang sa ating sarili, maging pagpapala nawa tayo sa ating kapwa. At ngayon sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, ating pagsisihan, linisan ang ating mga kasalanan at isang guni sa Panginoon ang ating kadustahan upang tayo maging marapat, makisalo at makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin kapag ang iyong mga anak at inapo ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa. Hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyong kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.
Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan. Ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga ginigili ko mga kapatid, itong mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagsusugo ni Kristo sa kanyang 12 minamahal na mga alagad, sinugo niya ng 12. Pinagkalooban ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at makapagpagaling. Pero isang katangian ng pagsusugo ni Kristo hindi nawawala, yung kanyang pagpapaalala sana ng kanilang pangunahing dahilan kung bakit sila sinusugo upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan nito mga kapatid, nakita rin natin na ang pagsusugo ni Kristo ay may pagkakaroon ng mga babala sa kanyang mga alagad. Pero namumukod tangi yung pwede naman niya isugo sila sapagkat sila ay nakalaan. Kaya 12 sila ay nakalaan sa 12 tribo ng Israel na kumakatawa sa 12 anak ni Jacob na tinaguri ang Israel. Bakit 12? Hindi, kaya naman nila eh. Kung bibigyan din naman sila ng kapangyarihan. Maganda po kasi alam niyo mga kapatid, sa buhay na ito isang paglalakbay. Mayroong simula, mayroon ding katapusan. Pero nakakalungkot yung naglalakbay ka mag-isa. Kung minsan, we travel by ourselves. No? Tayo mga pawang mga pelegrino sa buhay na ito. Pero alam niyo mga kapatid, sa mata ng isang pelegrino, ang isa sa nakalulungkot. No? Well, masaya ka na nakikita mo ang bagong tanawin sa buhay pag naglalakbay ka. No? Pero walang kasing saya, mga kapatid, ang paglalakbay kung meron kang katuwang sa paglalakbay. Yung tipong pag ikaw ay may nakitang bago, sa kanya mo ibinabahagi. Sa kanya mo siya una. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, no? Likas po sa atin, pag meron tayo nasaksihan ng isang magandang pangyayari, no? Halimbawa, tingnan mo tayo nagkwekwentuhan tayo, no? Pag nagkwekwentuhan po tayo mga Pilipino, ang pinagkwekwentuhan po natin ay yung pare-parehas din natin na tunghayan. No, di ba? Kapag may isang magkakabarkada, no? Ang pinagkwekwentuhan yung pare-parehas nilang napanood na pelikula. Di ba? They share something in common, no? Yun eh. They share something in common. Na, di ba dapat ang pinagkwekwentuhan at pinagkwentuhan ninyo ay yung taong hindi nakapanood. Pero kayo mismo nakapanood ng pelikula. Halimbawa, yung pelikulang Rewind. Kayo mismo magkwekwentuhan nito. Hindi ba pare-parehas yun naman napanood? Hindi yun. Ang punto kasi dito mga kapatid ay yung
ang sarap ibahagi, no, yung nasaksihan mo sa tao rin na kapag saksi nito. Dahil katulad ng paglalakbay ng mga alagad, sinugo na sila dala-dalawa kasi magkaiba ng pananaw yan eh. Diba? Magkaiba ng pananaw yan, no? Na kanilang nasaksihan na magbibigay sa kanila sa bawat isa ng pagbabahagi ng kanilang kanya-kanyang pagninilay. When we travel in this life, it is so important that when we experience something, we share what we experience. And we learn from the experiences of others. Kasi kahit na pare-pares tayo ng tinatahak na daan sa ating paglalakbay, may kanya-kanya tayong pananaw dito at pagtingin. No? Diba? Kaya nga tayo mga kapatid, nandirito tayo sa banal na misa. Ito, kanya-kanya po tayo ng pagtingin at pagninilay dito. Pero when we learn to share it, you know, we journey together and share it together, mas lumilinang po yung ating pagninilay. Kaya nga ito yung paanyaya ng banal na misang ito no? Paanyaya po sa atin ngayon ng ating healing mass sa Veritas ay hindi lang tayo o kami nandirito sa ating himpilan ang nagbabahagi sa inyo o kami lang po yung nagdiriwang dito. Kaya nga nandyan po kayo para makipagdiwang sa amin. Pero hindi lang pala yung pagkikipagdiwang ang mahalaga. No? Okay na, mahalaga yan. Pero mas okay pa pag i-level up natin yung ating pakikibahagi. No? Kaya nga ang paanyaya ngayon ng ating healing mass sa Veritas sa mga misang ito ngayon, yung nawa tayo, hindi lang po tayo taga-saksi. Hindi lang po tayo yung tinatawag na spectators. No? This healing mass at Veritas Station is also inviting us. No? Inviting kasi ang paglalakbay ng may katuwang ka. No, parang invitation yan, Father. No, we wanted to invite you to become Eucharistic advocate. Oh, ano yun? Di, kung ikaw nakaranas, nakatunghay ng magandang pangyayari sa buhay mo sa mga misa natin dito sa Radio Veritas, dapat makibahagi ka na. Di ba? Sumakay ka na. Di ba? Mas lalo mong palalimin pa. No, you're not just a spectator or churchgoer. We involve ourselves through this invitation, no? Yung ating pagiging Eucharistic advocates. Di ba? Sa ating programa rin na Healing Touch sa Veritas, di ba? Inaanyayahan tayo na makibahagi tayo, hindi lang sa pagtunghay kung paano natutuwangan na paghihilom ang pinagdaraanan ng ating letter sender. Anong ginagawa natin? Inaanyayahan namin kayo na kayo rin, kung ano yung opinion ninyo, no? Ibahagi natin para malaman at maramdaman nung taong humihingi ng payo, humihingi ng pagtuwang na may kaagapay siya. That's the one reason why, there are many reasons perhaps of Christ why He sends them ng dala-dalawa. Pero isa marahil yun ay yung maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa paglalakbay sa buhay na ito. That they are not alone in fulfilling the proclamation of the kingdom of God. Second, mga kapatid, Christ sent them by empowering them. Di ba? Sabi niyo kasi, we are not just spectators, we are doers. Gumaganap tayo. Sa ating pakiganap, ang mga apostoles, ang mga disipulos ni Kristo, no? Hindi na sila spectators, hindi na sila mga estudyante o kamag-aaral ng ating mahal na Panginoon. Ang ginawa niya, He empowered them. He made them doers. He involved them. Dati, tagapagtanggap lang sila ng mga milagro. Tagasaksi lang sila. Ngayon, sila nang gumagawa. Alam niyo mga kapatid, when we are traveling in this life, kapag tayo naglalabay sa buhay nito, it is so important for us to understand na kailangan tayong ma-empower. Kasi, hindi lang si Jesus ang tagapagpaganap sa paghahari ng Diyos. Nais kanyang maging katuwang niya sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. At sa pamagitan ng empowerment, no? Christ empowers every one of us. Bakit? Kasi nakikita niya that we already have the potential. We all have the capacity. All He just need is to empower us to amplify. Diba? In-amplify niya yung... Kaya nga, sabi nga nito, kwentuhan kami kanina rito ni Gian at ni Rafi, bago ang banal na misa ito ng healing mass, no? Sabi nga ni Rafi ganyan, inaasahan na niya yung kanyang anak na darating ngayong buwan ng Marso, At sabi ko sa kanya, ano bang maging anak mo? Siyempre, Father, tao Hindi, lalaki ba o babae ka? Lalaki, Father. Sabi niya, agad-agad, gusto na niya, pinaplano na niya agad yung anong magiging kainatnan, yung kinabukasan na kanya. Sana, Father, maging pare yung anak ko. Diba? That is empowerment. When we plan ahead, no?
Pero we cannot plan ahead, we cannot empower somebody if there is no, kailangan kasi yung pagkukusa eh. So, yung pagkukusa ni Rafa na naising ibahagi yung kanyang anak na maging kabahagi ng simbahan bilang isang pare, why not? Baka naman, yun nga, pag nagkatagpo ang plano mo sa anak mo at ang plano ng Diyos sa anak mo, natitiyak ko mga kapatid, yun yung tinatawag natin kaganapan ng paghahari ng Diyos. So my dear sisters and brothers, with that principle of Christ sending His disciples in pairs, with partners, no, later on makikita natin kung paano rin tinawag niya, no, yung kanyang mga unang alagad, no? Diba yung kwento na kung saan they call on their partners, they call on their co-workers. Ibig sabihin, kailangan natin ng katuwang. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan, kaya nga sinugo niya sila dala-dalawa. Alam din niya ang pangangailangan na they need to be empowered. Why? For their capacity, for their capability to be amplified. No longer of their own accord, pero pinaigting ng Diyos, inamplify ng Diyos. They must na ipahayag ang pag-ahari ng Diyos. Mangyari nawa ang pag-ahari ng Diyos sa buhay natin kung ahayaan na niya nating isugo niya tayo ng may katuwang at maging katuwang din ng ating mga kapanalig upang tayo sa ating pagsusugo, sa ating sariling pagsusugo ng ating mga sarili mula sa Panginoon, we will be empowered that we may also empower other people. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya ng ating maunawain at maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangan lakas upang may sagawa ito. Sa bawat pagdalangin ng ating tutugon, samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Samahan mo ang iyong mga sinugo, O Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Heso Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos na mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikisa, pag-ibig at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Idulog po natin ngayon ang ating mga pansariling kahilingan, ang mga panalangin natin para sa ating mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, ang mga panalangin natin ng katahimikan para sa mga kaluluwang pumanaw na sa buhay nito, lalo-lalo na yaong mga mahal natin sa buhay. Isinasama din po natin ang ating mga kahilingan para sa may sakit, lalo-lalo na kay Jerome Punsal na ngayon po ay nasa emergency room, na nawa ay sa kanyang agarang paggaling ay maibsan ng kanyang pinagdadaanan ngayon, 10 ng kanyang miyembro ng kanyang pamilya. Panginoon Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang maihahandog sa iyo, Panginoon. Kapuri-puri ka Diyos, lumikha ng sanlibutan, sigang ang daang loob na itong aming may aalay. Mula sa lupa po ng pagawang tinapay nito para sa amin.
San libutang siguranda ang loob na itong aming may alay mula sa atas ng upos at buong namin paggawa. Ang alak na ito para sa amin nagbibigay ng Espiritu. Patuloy kang manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuna ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-ala-ala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa,
at ni Honesto na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling ng utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang Ngalan mo, mapasa sa langit. Binigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw at patawarin mo aming at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, magbahagi na po tayo ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa maawa ka sa amin. Agnus Dei qui
peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga ginigiliw kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Candelaria. O Maria, tagapagdala ng liwanag, sa iyong sinapupunan nilalang si Kristo. At iakay mo sa amin ang liwanag sa daan, patungo kay Kristo. O marikit na sisidlan ng bunyi at bantog, kami ay akayin sa aming mga pangangailangan. Ikaw nawa ay maging aming palagiang aliw sa kalungkutan at sanhi ng kaligayahan. Pakaakayin mo sa Panginoon, o masintahing ina, ang aming mga pangangailangan at kahilingan. Upang sa oras ng aming pagpanaw ay makasama ka at ng lahat ng mga banal sa buhay na walang hanggan. Ito ang aming samo sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Candelaria, ipanalangin mo kami. Mga kapatid, ang buwan ng Pebrero ay Healing Month. Sa ikadalang po natin, di lang po tayo tagapagtanggap ng biyaya, tagahiling ng biyaya. Nawa maging tagapagtaguid po tayo ng ating mga healing mass, tagatagkilik dito sa ating misa sa Radio Veritas. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panunubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal at mapagkalingan Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Pinagaling tayo sa Eucharistang ito, humaya tayo maging tagapagpagaling din sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Christus tia, quecelipat disostiu, bella premur
hostilia, darobur fer auxilium, unitrino ve Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam si ne termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nagdararanas ng matinding kalungkutan at takot at pangamba, ang mga nawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo sa ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at napumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang manatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawar nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sitet benedictio procedenti aburtroque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitisti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesumus et nos corporis et sanguinis, tui sacramer mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis vegeter sendiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na tao at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linis ang Purihin ang esposo. Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine,
divine. All praise and all thanksgiving be